Ang pagpapalawak ng ebanghelyo ng kaharian. Ang mga katotohanang ipinahayag na makapangyarihang Diyos ay tulad ng isang liwanag, mabilis na kumakalat mula silangan hanggang kanluran, na yumalig sa buong mundo. Ang mga tao mula sa lahat ng relihiyon na nagmamahal sa katotohanan, nang makita nila ang mga salita ng makapangyarihang Diyos ay pawang katotohanan, mga pagbigkas ng banal na espiritu sa mga simbahan. Matapos marinig ang tinig ng Diyos, ang mga taong ito ay determinadong lumabas mula sa kanilang iba't ibang relihiyon o denomination. Tinanggap ang makapangyarihang Diyos at bumalik sa harap ng trono ng Diyos. Tinutupad nito ang mga salita ng Panginoong Hesus. Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking nakikilala at sila'y nagsisunod sa akin. Simula noong 1995, ang mga hinirang ng makapangyarihang Diyos ay nagsimulang ipalaganap ang ebanghelyo ng kaharian sa mga huling araw. Noong 2005, ang ebanghelyo ng kaharian ng Diyos ay lumaganap mula Hilaga hanggang tibog ng China at sa mga hangganang lugar na sumasaklaw sa buong mainland ng China sa loob lamang ng 10 taon. Ang ebanghelyo ay umabot sa pinakamataas nito noong 2012, kung saan milyong-milyon sa China ang tumanggap sa gawain ng makapangyarihang Diyos sa mga huling araw. Mula noong 2012, dinala ng mga pinili ng Diyos ang ebanghelyo ng kaharian sa mga bansa sa ibayong dagat. Sa loob lamang ng isang dekada, ang iglesia ng makapangyarihang Diyos ay naitatag sa bawat pangunahing bansa ng bawat kontinente sa buong mundo. Sa Asia, naitatag na ang simbahan sa Pilipinas, India, Nepal, Indonesia, South Korea, Japan, Thailand, Myanmar, Vietnam, Malaysia, Singapore, Mongolia, at iba pa. Sa North at South America, ang simbahan ay naitatag na sa Estados Unidos, Canada, Mexico, Brazil, Colombia, Ecuador, Venezuela, Cuba, Peru, at iba pa. Sa Europa, naitatag na ang simbahan sa United Kingdom, Germany, France, Russia, Italy, Poland, at iba pa. Sa Oceania, naitatag na ang simbahan sa Australia, New Zealand, Fiji, at iba pa. Sa Africa, naitatag na ang simbahan sa Kenya, Nigeria, Ghana, Tanzania, at iba pa. Ang iglesia ng makapangyarihang Diyos ay naitatag na sa mahigit 100 bansa na tinutupad ang propesiya sa Biblia. At mangyayari sa mga huling araw na ang bundok ng bahay ng Panginoon ay matatatag sa taluktok ng mga bundok at magiging mataas sa mga burol at lahat ng bansa ay magsisiparoon doon. Ang ebanghelyo ng kaharian ay lumalaganap bawat segundo ng bawat araw, kung saan ang mga tao mula sa lahat ng bansa ay nagsisiyasat at tinatanggap ang gawain ng makapangyarihang Diyos sa mga huling araw. Sa iba't ibang bansa, ang mga taong hinilang ng Diyos sa mga iglesia ng makapangyarihang Diyos sa lahat ng bansa ay kumakain at umiinom ng kasalukuyang mga salita ng Diyos araw-araw. Mas maraming kanilang binabasa, mas nagiging maliwanag ang kanilang puso. Nasisiyan sila sa pagdidilig at pagpastol ng mga salita ng Diyos. Nauunawaan na maraming katotohanan at ang kanilang pananampalataya ay mas lalong tumitibay. Maraming mga bagong kapatid sa iba't ibang bansa ang tumanggap sa ebanghelyo ay nagsimula na rin tumindig at sumama sa hanay ng mga nangangaral ng ebanghelyo. Lahat ay nagsisimulang gawin ang kanilang makakaya upang ipakalat ang ebanghelyo ng kaharian ng Diyos at magpatotoo sa pangalan ng makapangyarihang Diyos sa kanilang sariling mga bansa, bayan at sa kanilang mga sariling mga tao. Sa ilalim ng patnubay ng banal na espiritu, araw-araw, parami ng parami ang mga tapat na mananampalataya sa Diyos ang tumatanggap sa ebanghelyo sa mga huling araw. Ang paglaganap ng pagpapalawak ng ebanghelyo ng kaharian ay hindi mapigilan tulad ng isang malakas na alon. Ang sangkatauhan ay unti-unting nagising sa mga salita ng Diyos, nagsisimulang tanggapin, kilalanin ang katotohanan. At ang mga salita ng Diyos ay namumuno sa lahat ng sangkatauhan. At ang mga salita ng Diyos ay isa sa katuparan ang lahat ng bagay. Ang lahat ng taos-pusong naniniwala sa Diyos at naghahanap sa tunay na daan ay tiyak na babaling sa Diyos at magpapasakop sa harap
ng trono ng Diyos. Malalaman ng buong sangkatauhan na ang Diyos ay dumating na at ang Diyos ay nagpakita na at ang pangalan ng Diyos ay lalaganap sa buong sansinukob hanggang sa dulo ng palupaan at pararangalan bilang dakila sa buong sangkatauhan. Sa loob lamang ng 30 maikling mga taon, ang ebanghelyo ng kaharian ng makapangyarihang Diyos ay namaganap na sa buong mundo. Lumalawak na parang kasing bilis ng kidlat na tumutupad ito sa propesiya ng Panginoong Hesus. Sapagkat gaya ng kidlat na kumikidlat sa silanganan at nakikita hanggang sa kanluran, kaya hindi naman ang pagparito ng anak ng tao. Maliban sa Diyos mismo, sino ang kayang gumawa nito? Ito'y hindi maikakaila na patunay na ito'y gawain ng banal na espiritu. Ganap ng pagpapatunay na ang makapangyarihang Diyos ang nagbalik ng Panginoong Hesus. Ito isang bagay na walang sinuman ang makapagkakaila. Ito ang dakilang bagay na ginawa ng Diyos sa gitna ng mga tao.